Nung isang araw, nakapanood ako ng isang video ng isang artist na gumagawa ng origami. Kaya naman today, paper folding challenge accepted. Colored paper? Check! Origami Manual. Learn the art of paper folding by following these easy step-by-step instructions. Madali lang naman ang origami. Puro tupi-tupi lang yun, so I don't have to follow and obey the manual. Let's start! Ang hirap naman pala na basta na lang akong nagmarunong. Sige na nga, I'll try again later. Pero this time, gagawin ko na ng tama ang sinasabi sa manual. But before that, let's sing our Sparky song muna. Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Ako'y masayang ika'y makasama. Handa ka na bang matuto tulad ko? Ibukas mo na ang salita ng Diyos. Halina, halina, mag-aral tayo. Alright, I'm ready na. Kaya tayo'y manalangin na. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, salamat po sa kalayaan na na-enjoy namin na makapag-aral at makapagbasa ng Biblia. Ihanda po ninyo ang aming puso at isipan sa aming matututunan. Kayo na po ang gumabay sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you Sparky ready? Then, let's go! Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly as the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Now spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best, sweetly submitting to authority, living to God the rest, walking in the light, keeping our attitude right on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey. Now spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience is the very best way to show that you believe. It's time for our TRIVIA Trivia! Si Saul na nagmula sa tribo ni Benjamin at anak ni Kish ay kinikilala bilang ang kauna-unahang hari ng Israel. Nang bagong laya pa lang ang mga Israelita mula sa mahabang taon ng pagkakailipin sa Egypt,
ang mga Amalekita ang kalabang umatake sa kanila sa ilang. Ayon sa banal na kasulatan, tanging ang mga propeta, pari at hari lamang ang ina-anoint o binubuhusan ng langis at ito'y kailangang isagawa ng isang taong pinahintulutan ng Panginoon. Sa Biblia, ang langis ay maaaring sumisimbolo sa banal na espiritu at ang pagbibigay ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga lingkod. Naging maganda ang simula ng pamamahala ni Haring Saul, ngunit ito ay hindi nagpatuloy hanggang sa huli. That's all for our trivia time! Nagwa-warm up na ako para sa ating memory verse today dahil tiyak ako na mangangati ang ating mga kamay kakapalakpak. Sa ating verse board dito ay may mga naka-emphasize sa salita. Ang mga iyan ay tinatawag na verb o action words. Sa bawat verb na madadaanan natin, I want you to clap with me. Pero habang dumadagdag ang mga verb na nadadaanan natin, ay madadagdagan din ang ating clap. Listen, watch, and learn, alright? 1 clap para sa came, 2 claps para sa stood, 3 claps naman para sa called, 4 claps para sa answered, 5 claps for speak, and 6 claps para sa hear it. Remember, clap after the word okay. 1 Samuel 3 verse 10. And the Lord came and stood and called, as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Gusto ko pa sana kayong paulanan ng palakpakan, kaso nakarami ata tayo masyado. So just keep clapping and memorizing God's word, okay? At iyan ang ating memory verse! Kapag inuutusan ka, paano ka sumusunod? Gamitin nating halimbawa ang mga upuan na ito. Ang bilin sa akin ni Ate Jaja, itabi ko lahat ng 5 upuang ito. Paano kung 2 lang ang kuhanin ko? Masasabi ko bang sinunod ko ng tama ang utos niya? O sige, dahil sinisipag ako, gawin ko ng 4. O ayan, isa na lang naman yung natitira. Okay na siguro yun, di ba? Hindi. Mali pa rin. Dahil lang sabi sa akin ni Ate Jaja, dapat lahat ng 5 upuan na ito ay itabi ko. Sa ating kwento ngayon, malinaw na makikita ang kahalagahan ng 100% obedience, lalo na kung ang Panginoon ang nag-uutos. Teka, itatabi ko muna ang mga upuan na ito bago tayo magsimula. Sa loob ng maraming taon, si Samuel ay nagpatuloy na maglingkod bilang isang hukom at propeta ng Diyos sa bayan ng Israel. Ngayon na siya'y matanda na, itinalaga niya ang kanyang mga anak na sina Joel at Abaya na maging mga hukom. Sila'y hindi naging tapat sa kanilang tungkulin, kaya naman nagtipon ang matatanda ng bayan at kinausap si Samuel. Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang hari na mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Sobrang nalungkot si Samuel sa kahilingang ito ng mga tao. Kaya naman siya ay nanalangin sa Panginoon. Ngunit sumagot ang Panginoon. Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Sa lugar ng Gibea, mayroong isang mayamang tao na kilala bilang Kish.
mula sa tribo ni Benjamin. Siya ay may isang napakakisig at napakatikas na anak na nagngangalang Saul. Ang taong ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Samuel na magiging hari ng Israel. Si Samuel ay nagbuhos ng langis sa ulo na ni Saul bilang tanda ng pagkakapili sa kanya ng Diyos bilang unang hari ng Israel. Muling tinipon ni Samuel ang taong bayan upang iparating sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Doon na idineklara ni Samuel sa buong bayan na si Saul ang pinili ng Diyos na maging hari nila. Noong simula, malaki ang pag-atubili ni Saul na maging hari. Iniisip niya na siya ay isang tao lamang na galing sa pinakamaliit na tribo ng Israel. Isa pa, hindi siya tanggap ng lahat ng mga tao bilang kanilang bagong hari. Ngunit dahil sa paggabay ng Espiritu ng Panginoon, napatunayan niya ang kanyang sarili sa harap ng taong bayan bilang kanilang karapat-dapat na hari. Si Saul ay mas naging malakas na hari, ngunit siya ay unti-unti na ring lumayo mula sa mga payo ni Samuel at di na nakikinig ng mabuti sa sinasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Samuel, pinag-utusan ng Diyos si Saul na lipunin ang mga Amalekita. Kaya naman nang matipon na ang higit 200,000 na sundalo, sila Saul ay sumugod na at inatake ang Amalek. Ngunit taliwas sa utos ng Panginoon, hinuli nila ng buhay si Haring Agag na pinuno ng mga Amalekita. Nagpasya rin siyang kuhanin ng buhay ang ilang mga hayop. Hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon ang ginawang pagsuway ni Saul. Sinabi rin ng Panginoon kay Samuel na ikinalulungkot niya na ginawa niyang hari si Saul dahil siya ay tinalikuran nito at hindi sinunod. Kinaumagahan, maagang bumangon si Samuel at pinuntahan si Saul upang kausapin. Binati siya ni Saul, "Pagpalain ka sana ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon." Ngunit direktang kinwestiyon ni Samuel ang di pagsunod ng tama ni Saul sa utos ng Diyos. Nagdahilan pa si Saul na sinunod naman niya ang utos ng Diyos at si Haring Agag lang ang tinirang buhay kasama ng ilang mga piling hayop na kinuha ng mga sundalo niya. Kaya sumagot si Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang mga handog kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Inalis na sa iyo ngayon ng Panginoon ang kaharian ng Israel at ibinigay na ito sa iba, sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo." Tuluyan ang naghiwalay ang dalawa. Si Samuel sa Rama at si Saul naman sa Gibea. At hindi na muling nagkita ang dalawa hanggang sa kamatayan ni Samuel. Ang bayan ng Israel ay ang hinirang ng Diyos upang maging isang bansa na kakaiba sa lahat. Isang bansa na siya lamang ang walang kapantay na hari nito. Ngunit hinangad nila na maging tulad ng ibang bansa. Higit sa panlabas na kaanyuan at kahusayan, mas nais ng Diyos ang isang hari na may pusong handang sumunod sa kanyang tinig. Itatak niyo itong mabuti sa inyong isipan. Ang hindi lubos na pagsunod sa Panginoon ay pagsuway pa rin. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, dapat natin itong gawin sa tamang paraan, sa tamang panahon, at ng may tamang puso. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. Magandang araw! Zing! Promise, huwag kang magagalit sa akin ha. Last week, muntik ko nang mawala yung jar natin. Pero nakahihiro lang pala. Huwag kang mag-alala. No problem, KD. Basta mula ngayon, mas ingatan mo na lang yung jar natin, ha? Speaking of jar, nasaan na nga pala yun? Yes, ma'am. Ay, Zing, iniwan ko muna sa bahay yung jar. Kunin ko na lang after ng Bible study natin. Okay! Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Tanungan na! Sino-sino ang iba't ibang tauhan sa kwento?
Okay. Easy lang para sa unang tanong. Sa pangalawa kaya? Ano ang iyong nadama habang nakikinig sa kwento? Huwag kayong mag-alala. Maaaring magkaiba-iba ang mga sagot natin dito. Last question na tayo, ha? Ano ang iyong natutunan at dapat gawin tungkol sa iyong sarili pagdating sa pagsunod sa Diyos? Pagiging malikhain ay pairalin. Para masagot ng mabuti ang mga katanungan namin. Katie, Zing and Hero! At your service! para sa ating tanong. Tanong! Isa, dalawa, tatlo. Ay, marami-rami na pala akong nabasang libro. Sobrang nakaka-enjoy kasi na matuto ng maraming bagay, lalo na sa mga author na ito. Pero ang pinaka-paborito ko sa lahat ay ang Biblia. Talagang natatangi ito sa kahit ano pa mang libro dahil ito ang salita ng Diyos. Ngunit may ilang nagsasabi na hindi totoo ang Biblia. Ito raw ay isinulat lamang ng mga tao. Kaya naman, alamin natin ang ilan sa mga patunay na ang Biblia nga ang tunay na salita ng Diyos. Ang Diyos ang tunay na may akda ng Biblia, ngunit siya ay gumamit ng mga tao upang isulat ang kanyang salita. Sila ay nagsilbing mga instrumento upang maipahayag ng Diyos ang kanyang salita. Sinabi sa 2 Peter 1:21, ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng banal na Espiritu. Isa sa mga tao na ginamit ng Diyos upang maipahayag ang kanyang salita ay ang propeta na si Micah. Ginabayan siya ng Diyos upang isulat kung saan ipanganganak ang parating na Mesiyas na si Jesus. Halos 700 years bago maisilang si Jesus sa Bethlehem, isinulat ni Micah ang eksaktong lugar kung saan ipanganganak ang ipinangakong Kristo. Ayon sa Micah 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Isa rin sa mga tao na ginamit ng Diyos upang isulat ang kanyang salita ay si Isaiah. Isinulat niya ang isa sa mga aklat sa Biblia at sinabi niya rito ang katotohanan patungkol sa ating totoong kondisyon bilang makasalanang tao. Sinabi niya na tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa ligaw na kalagayan na ito. Kaya sa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos, isinulat ni Isaiah ang propesiya patungkol sa mapagmahal na sakripisyo ng ipinangakong tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Sinabi niya sa Isaiah 53:5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Makalipas ang halos 700 years matapos isulat ni Isaiah ang mga ito, si Jesucristo ay dumating upang mamatay dahil sa ating mga pagsalansang at bumangon muli para sa ating pagpawalang sala. Ilan lang ito sa mga patunay na ang Diyos ang author ng Biblia. Imposibleng maisulat ng tao ang mga propesiyang ito kung walang paggabay mula sa isang makapangyarihang Diyos. Kung napansin ninyo,
Ang lahat ng verse na nabasa natin ay patungkol kay Jesucristo. Siya ang perpektong anak ng Diyos na isinugo sa mundo upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Nang mapako siya sa krus, inako ni Jesus ang kaparusahan na nararapat para sa atin. Siya ay namatay at bumangon muli para sa iyo at para sa akin. Ayon din sa kasulatan, masisiguro natin ang pagpunta sa langit kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus bilang sapat na tagapagligtas. Sinabi sa 1 John 5:11 at 13, at ito ang patotoo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan at upang kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Tunay ngang mapagkakatiwalaan ang Biblia dahil ito ang salita ng Diyos. Ang lahat ng nakasulat dito ay pawang katotohanan lamang dahil ang Diyos ang mismo na may akda nito. Wala ring ibang paraan patungo sa langit maliban sa mga nabasa natin sa Biblia. Kailangan mo lamang sumampalataya sa tapos ng ginawa ni Jesus doon sa krus bilang tanging daan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama ang Diyos doon sa langit. At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa inyo. It's craft time with Kuya M.A. Ang craft na ating gagawin ngayon ay tatawagin kong King Saul's Paper Crown. Handa na ba kayong gumawa ng sarili niyong korona? Kung ganon, let's go to my art station. Kakailanganin natin ng mga sumusunod: paper plate, crayons, at gunting. Get your paper plate. Itupi ito sa dalawang pantay na bahagi. Gamit ang gunting, gupitin ito sa gitna, ngunit huwag itong diretsuhin hanggang dulo. Mula sa gitna, gumupit ng patagilid, isa sa kanan at isa naman sa kaliwa. Ibukas ang paper plate at simulan na ang fun part, coloring. Be creative, be colorful. Kayo na ang bahalang gumawa ng design na gusto ninyo. Isa-isang itaas ang mga nakagupit na bahagi at itupi ito para tumayo. Tada! Ang gandang tignan, di ba? Nagawa nyo rin ba ang ating craft na King Saul's Paper Crown? Naway maalala nyo sa craft natin ito ang naging kwento natin. Kahit si Saul ang naging hari sa Israel, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat makatanggap ng pagmamahal, pagsunod, at papuri mula sa mga tao. Until next craft time! One, two, three! Tada! I finally did it! At sa sobrang excited ko, parang naparami yata yung gawa ko. Na-realize ko na madali lang naman talaga siyang gawin. Kung susundin ko ng tama ang bawat sinasabi ng origami manual. Nalaman ko rin na hindi dapat mag-skip ng step dahil hindi ito magagawa ng maayos. Paper folding is really fun. Kaya naman para sa ating Sparky Challenge ngayon, make your own origami. At habang ginagawa ang inyong pagtutupi, alalahanin na sa inyong buong pagsunod, ang Panginooy nalulugod at nabibigyang puri. Tayo'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita na maaari naming sundin. Tulungan niyo po kami na huwag basta lamang matutunan ang mga ito, kundi magawa naming sumunod. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na mas pinili namin gawin ang gusto namin.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, it's time for our Sparky closing song. Paalam, paalam, tayo'y patapos na. Ako'y natutuwang ika'y nakasama. Laging tandaan, lahat ng natutunan. Salita ng Diyos ay huwag kalilimutan. Kaibigan, kaibigan, hanggang sa muli. Thank you for joining this week's episode of Living God's Story. See you next week. Bye!